I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, it's me again. Shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. August 1, 2026. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Ayan. Mr. Malita, Attorney Baligod. Nalalagay sila sa alanganin talaga mga kababayan. But anyway, sabi ng mga netizen talaga, mas maganda talaga ang panahon ni Pangulong Marcos Jr. ngayon dahil umiiral talaga ang batas. Yun naman talaga ang totoo sapagkat ipinairal talaga ang batas, di ba? Hindi na katulad sa mga nakaraan. Hindi gumagana ang batas, no? Pero sa ngayon ay nako. Pero baliktad na naman itong mga anti-Marcos. Sinasabi nila walang kwenta daw ang batas ngayon. Saan kayo makikitang ganyan, di ba? O kung kailan pinairal ang batas, sasabihin walang kwenta ang batas. Kung kailan tulog ang batas nung mga panahon na yun, sabi nila walang batas. Saan kayo makikitang ganyan, ano? Yung mga utak na mayroon ng ibang kapwa natin na mga Pilipino, hindi mo hindi mo malaman kung anong mga utak na mayroon sa kanila. Siguro nahaluan ng ebak. Ayan. Sabi dito mga kababayan, si Mr. Malita, Attorney Malita, agay. Sabi po ng 105.1 Brigada News FM Manila, OMGOS. Yan mga source natin guys, Di tayo nag-spread dito ng fake news. Pinisto ng abogado si Lebeto Baligod ang Department of Justice matapos magsampa ng kasong cyber libel at perjury sa iba't ibang korte sa Metro Manila. Agay laban sa kanya at sa 18 nagpakilalang dating bagman ni Saldico. Dapat lang, di ba? Dapat naman talaga questionin yung mga paratang ng mga ito. Dapat may ebidensya sila na ilalabas kasi pati ang Pangulo, di ba? Sinangkot nila. Sa kayo makakita niyan? Kasunod ito ng pagsasampa ng DOJ ng 6 na bilang ang dami ng cyber libel at 4 na bilang ng perjury sa mga korte sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan. Kaya mga kababayan, abangan po natin ang resulta nito. Dapat lang ipalabas dapat dito sa mga Mr. Mali dapat ipalabas dito sa 18 Marines at kay Mr. Baligod itong mga bintang nila laban sa Pangulo. Di ba? Ang dami niyan guys, di kayo naloka. 6 na bilang ng cyber libel at 4 na bilang ng perjury, di kayo naloka. Dapat lang Ayon kay Baligod, sinadya ang paghahain ng kaso sa magkahiwalay ng Regional Trial Courts, which is ang RTC, upang pahirapan ang kanilang depensa. Anong pahirapan? Ang lakas-lakas nyo nga mamintang 18 Marines kuno. Di ba? Ang lakas nyo mamintang, dapat lang. Yan, at least, proseso. Kayo, anong basehan nyo para mamintang ng kapwa ninyo? Ilabas nyo. Wala naman masama magsalita basta malakas yung ebidensya nyo, then go, bring it on, sabi ni Attorney Kapunan. Nilabag din umano ng DOJ ang kanilang karapatan sa due process. Matapos isampa agad ang mga kaso nang hindi sila nabigyan ng pagkakataong maghain ng motion for reconsideration. Doon na lang kayo magpaliwanag kasi hindi sa social media. Alam niyo mga kababayan, ang strategiya tong mga to, sa social media sila nagsasalita. Iisa lang yan para nang masira at idiin ang mga taong na minimension nila sa kanilang mga testimony. Di ba? Para tuluyang masira sa mata ng madlang people, sa mamayang Pilipino, nang sa ganun, pagdating ng eleksyon, wala nang bumuto. Yan ang pagkaakala mo. Ang pagkaakala nila. Kasi panay-panay yung pamimintang, parang napaghalata tuloy na
Aba, parang heresy ito, gawa-gawa lang. Lalo't ngayon, nasa side sila ni, kumbaga DDS. Ito, kumbaga, solid Duterte. Ang mga kalaban, naghahanap talaga ng maikasisira yan sa taong kinakalaban nila. Ganun lang naman yun di ba? Pero pag nasakuti sila ng batas para sila basa sa kung pag nasakuti sila ng batas para silang basang sisiw. Parang ang dating kawawang kawawa. Pabiktim pa kamo. Dipinsa naman ni Martinez. Isinampa ang mga kaso alinsunod sa umiira na mga panuntunan sa jurisdiction at binyo. Anya kung pagsamahin sa iisang korte ang lahat ng kaso nang walang sapat na batayan, lalabag naman ito sa mga patakaran. Ayun Ipinaliwanag din niya na ibinatay ng DOJ ang paghahain ng mga kaso sa Section 2 and 1 ng Rule on Cybercrime Warrant na nagpahintulot na magsampa ng kaso sa alinmang 5 lugar kung saan naganap ang krimen. Matatagpuan ang ginamit na computer system o kung saan nagkaroon ng pinsala. Kaugnay ang mga reklamo ng joint affidavit ng mga dating sundalo, pati na ng mga press conference, panayam social media post at iba pang online na publication kung saan inilahad ang umano'y illegal na pamamahagi ng pera. Agay. O ngayon, saan kayo ngayon? Sasabihin na naman nila, kasalanan ni PBBM. Saan kayo makakita ng ganun klaseng mga pag-iisip mga kababayan? Isa lang naman yan Ibinibintang lahat kay Pangulong Marcos Jr. Sabi naman nila, silent martial law. Di kayo naloka. Paano naging silent martial law yun kung ang batas ang umiiral, di ba? Yan ang hirap sa mga ito no? Pag pinairal mo ang batas, mali sa kanila. Lagi kong sinasabi, pag tama ang ginagawa ng Marcos administration, siyempre sa mata ng mga anti-Marcos, mali. 'Di ba? Sabi nga ni Sara Duterte, wala daw kwenta si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pamamalakad. Di kayo naloka. Minsan na itanong natin, siya kaya, kumusta naman kaya ang kanyang ginagawa? Mayroong kwenta ba? O walang kwenta talaga? Baliktad talaga no? Ayan, sabi ni Attorney Baligod, pinahirapan sila ng DOJ kuno. Ay, sus Mario Joseph. Saan kayo makita ng ganon mga kababayan na pinahirapan ng DOJ? Kung ang DOJ alam ang ginagawa, saan kayo makakita niyan? Sasampahan mo ng kaso sa iba't ibang RTC, kung wala namang basihan, di ba? Siyempre may basihan, kaya ginagawa ng DOJ yan. Walang pinahihirapan doon. Kayo ang nagpapahirap sa mga sarili nyo. Di ba? Ganyan naman sila. Napansin ko, no? Nung panahon ni Alan Cayetano, na ang chairman ng Blue Ribbon Committee, sa mga Duterte Senator Black, kumbaga, kinakasan nila ang pagtitistigo ng mga 18 Marines. Nung tinanggal, no? Ito si Cayetano bilang SP, sinabi nila, itong grupo na ito, ni Baligod, hindi na magtitestify. Paano? Hindi na sila magtitestify kasi iba na ang Senate President dahil gigisahin talaga sila sa bagong majority block ngayon ng Senado. So kayo makikita niyan. Pero for me guys, mas maganda yung sampahan sila ng kaso sa korte talaga. Ayan na nga, di ba? So yun guys, ano ang masasabi nyo? Sabi dito ng mga nagko-comment, don't be expecting an easily ride when you are railroading these people. You will have your day in court. And as a lawyer, you should know how to defend yourself. If you have the goods to counter the accusation, yes, it's exactly, di ba? Parang parang takot na takot sila, no? Dumidipinsa sila sa pamamagitan ng social media. Why not, di ba? You should defend yourself in court, not in social media, my gosh. Di ba? Yan that's the price of being Marites attorney. Consequence plus karma. Di ba? You get what you deserve, yes. Totoo naman yun
sa kagustuhan ninyo mapatalsik. Yeah, ang Pangulo, kayo pala ang maraming pananagutan sa batas. Yun naman din talaga guys eh. Ang stratehiya ng mga kalaban, iba't ibang pamamaraan kung paano nila sisirain ang Pangulong Marcos Jr. sa mga iba't ibang grupo. Tulad yan, isa sa mga group ni Baligod, itong 18 Marines, di ba? Para sirain ng Pangulo. And the other group naman, sa social media nagsasalita kuda nung kada, nagpapalabas ng mga iba't ibang video, kasi full burong video, yung sa social media naman, sa mga comment section, yung mga DDS diyan nagsasabi kay si Bangag, di ba? Pero tingnan niyo ang totoong Bangag, di ba? Ikumpara niyo ang totoong Banag, si Basti at saka si Pangulong Marcos Jr. Tingnan niyo si Basti punong-puno ng tato. Parang high na high, bumabatak. Si Pangulong Marcos Jr. very classy and professional ang dating, the way magsalita, kaya guys, itong magkapatid na Duterte, wala sila sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. Balik-balik ta rin nyo man ang mundo, walang-wala, sa totoo lang, sa utak, sa pamamaraan, walang-wala itong mga Duterte magkapatid, si Basti Pulong at si Sara, walang-wala ito sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. Nako, talaga naman, sa experience, ay nako, ewan ko na lang. Kayo nang balang maghusga. Ayos lang yan, di ba? Para sa bayan naman, sabi nyo, hehehe. Basta kalaban ng admin, walang talagang makaiwas sa kaso. Hawak kasi nila lahat. Natural. Batas ang pinairal, hindi ang administrasyon, Marcos. Ay nako, kayo naman, Pag batas is batas. Anong gusto nyo? Paboran na lang, ganon. Kahit nagkasala, okay lang. Katulad ng ginawa ni Digong kay Kibuloy. Kinanlong siya. Di ba? See? Sa mga EJK, ano nangyari? Walang hustisya sa kanila, Pero, naging matapang yung mga ibang kapwa nating Pilipino, nagsampa ng kaso sa ICC. Ngayon, ang pinuno ng dati, ang pinuno ng bansa dati, nasaan? Di nakimit din ng mga EJK biktima ang hustisya. Ayun, di nakakulong sa dahig. Sabi sa inyo if you throw stones, don't expect bread in return. Yes, not all, diba? Not all. Pero sa katauhan ni Pangulong Marcos Jr., yung pinsan niya nga, tinabla niya, kayo pa kaya, na hindi niya pinsan. Ay, nako. Diba mga kababayan, kayo, anong masasabi niyo? Kayo na pong balang musga. See you again guys on my next upload. Follow me and likes. Hit the button na pala lagi kay updates, okay? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.